Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus, and finding certain disciples, and said unto them, Have you received the Holy Ghost since you believe? And they said unto him, We have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. And he said unto them, Unto what then were ye baptized? And they said, Unto John's baptism. Then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him, which should come after him, that is, on Christ. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul had laid his hands upon them, the Holy Ghost came on them, and they spake in tongues and prophesied. And all the men were about 12. Tayo po ay manalangin. Let's go ahead and pray. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito na inyong pinagkaloob sa amin. And I ask, Lord, the Holy Spirit to minister upon your people as we listen to their words. Forgive us the knowledge and utterance. Kayo po ang mauna, Lord, sa amin. Forgive us, O God, for our shortcomings. And Lord, panalangin namin na makita namin ang aming sarili sa mensaheng ito, O Diyos. At mabago pa po, Panginoon, ang aming buhay. At meron po makakilala kay Jesus. Salamat po na marami. In Jesus' name, Amen and Amen. You may be seated, please. I would like to entitle the message on the subject, The Anointed Preaching. Amen. So marami po tayong mga napapanood sa TV, sa social media platforms, na mga sinasabing mga anointed preachers. So pag sila ho'y nagpipreach, at makikita mo natin, maraming natutumpa at marami daw silang mga napapagaling sa kanilang mga pangangaral nito. So, pero malaki ho ang kaibahan sa panahon ni Apostol Pablo dahil hindi ito showmanship or tinatawag na pagtaas doon sa mga aral. So, laging may magandang resulta ang kanyang pangangaral at makikita mo ang pagkilos ng Banal na Espiritu. So, it is not about Paul, but it is about the power of the Holy Spirit that Paul preached with the anointed by God. Amen. Now, si Pablo, sa ikatlong bahagi ng kanyang paglalakbay bilang isang misyonaryo o misyonero, siya ay nagtungo sa lugar ho ng tinatawag na Ephesus. At kung titignan natin, ano ba ang Ephesus? Ephesus is the capital of Proconsular Asia. Kung dyan po sa, babasahin ko na lang po. So, which was the western part of Asia Minor. It was colonized principally from Athens in the times of Roman. It bore the title of the first and greatest metropolis in Asia. Ibig sabihin, ang Ephesus ay napakatanyag, napakakilala, napakagandang lugar ang Ephesus. Amen? So it was distinguished for the temple of Diana. Ngunit sa Ephesus, sa lugar na ito, dito natin makikita ang tinatawag na the temple of Diana, which is their god or goddess. Amen? O tawag din po niyan, mamaya magbabasa natin sa Biblia, or yung tinatawag na si Artemis, tawag sa kanya. Amen? So who had her chief shrine and for its theater, which was the largest in the world, capable of containing 50,000 spectators. Ang arena ba, ilan ang nalalaman nun? Ang INC na arena nila? Ito, yung theater nila, 50,000 ang nilalaman.
At ito din ay shrine, at the same time ay theater ni Diana, yung kanilang Diyos-Diyosan na ito. At as we can see, makikita ho natin mga kapatid, during the third missionary journey of Apostle Paul, reached Ephesus from the upper coast, according to verse number 1. Salamat sa gumawa ng PowerPoint. Ito, yun yung end. Kung makikita natin, yan po ay tinatawag ng bulubundukin. So, from the inland part of Asia Minor, and tarried there for 3 years. So, 3 taon na natili si Apostol Pablo, according sa book of Acts, chapter 19, verse number 10. And then he continued preaching the word of God. Many would believe and many are not also. Maraming naniwala at marami din ang mga hindi naniwala. Now let us take a look at how Apostle Paul affect his powerful preaching to the people of Ephesus. As we can see the story. Ano ba yung istorya nito? Sa chapter 19 ng book of Acts. Ang istorya nito ay kung siya ay pumunta ng Ephesus, na pagkatapos niya na ma-meet dun sa Corinth si Apollos, ay makikita ho natin na sa kanyang paglalakbay dun sa Ephesus na ito, at nung doon siya sa Ephesus, ay natagpuan niya ang ilang mga disciples na ito. At nung natagpuan niya yung mga disciples, to make it sure na sila ba talaga ay disciple ng Panginoon, at tinanong sila na, natanggap na ba ninyo ang banal na Espiritu? Ang sabi ng mga disciples, hindi namin nalalaman. Ngunit ang sabi ni Apostol Pablo, kanino ba kayo nabautismuan? Ano bang klaseng bautismo ang natanggap ninyo? Ang sabi naman ng kanyang mga disciples, ito ay bautismo na galing kay John the Baptist. And so sila ho ay naliwanagan, mamaya unti-unti natin makikita. At sila po ay naniwala at talagang nakakilala kay Kristo. So, at pagkatapos natili ang pangaral ng salita ng Diyos, at sa kanyang pangaral dito sa Ephesus ay meron siyang mga battle. Now, ano ho ang makikita natin kung gaano ka-epektibo ang kanyang pangaral? Number 1, in verse number 1, yung sinabi ko na ikwento ko na sa inyo kanina, is the clarity of salvation. So dito niya natagpuan yung mga disciples, ngunit kanyang itinanong ang mga disipulo ito kung kanila bang natanggap ang banal na Espiritu. Ito ay pagtatanong upang liwanagin ang kanilang kaligtasan. Dahil ang totoong Kristiyano ay merong tinatawag na banal na Espiritu. Meron tayong mga nakakasalamuha, meron tayong mga nakikita, at merong mga nagsasabi na sila rin daw ay mga Kristiyano or tinatawag na mga disipulo ng ating Panginoon Jesucristo. Nung si Pablo ay naroon sa Ephesus, natagpuan niya itong mga disipulo na ito at kanyang kinlaro ang kanilang mga kaligtasan. So, ang mga tao ito ay nakapakinig ng pangangaral ni John the Baptist. So, John baptized with water, but Jesus baptized by the Holy Spirit. So, the baptism of the Holy Spirit is the indications of being a genuine Christian. And ang ibig sabihin, pag ikaw ay nabautismuhan ng banal na Espiritu, ikaw ay tinatawag na totoong Kristiyano. And how do you know that you are being baptized by the Holy Spirit? Paano mo malalaman na ikaw ay talagang nabautismuhan ng banal na Espiritu? Through your genuine conversions. Amen? Kaya nga sa Pentecostal, Charismatic, iba ho yung baptism of the Holy Spirit. Ang baptism of the Holy Spirit, so sa kanila na ikaw ay matutumba, mag-speak ka ng mga iba't ibang lingwahe na ito, or ikaw ay magsasalita ng tinatawag na speaking of tongues. Amen? So that is the baptism of the Holy Spirit for the Pentecost and for the Charismatic. But for the Evangelicals and for the Baptists, we believe
that the baptism of the Holy Spirit is through your conversion because, mga kapatid, ang Espiritu ay nananatili sa atin. Therefore, salvation is what? Is true or based on the experience of the Holy Spirit. Amen? Kaya nga po mga kapatid, ang kaligtasan ay ito po ay nararanasan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So merong tinatawag na genuine conversion ang isang tao sa pamamagitan ng banal na Espiritu. And some people think that they are Christians but they are not because they don't have the Holy Spirit. The real acceptance of Christ. Man, what they accept is the religious beliefs. Ang kanila pong mga tinanggap ay hindi naman talaga si Kristo, kung hindi ang kanilang tinanggap yung paniniwala ng relihiyong na ito. Amen? Kaya nga, ikaw ay nandito sa relihiyong na ito, lumipat ka sa relihiyong nito, dahil bakit ikaw ay nakonbinsin ng tao. Pero ang Espiritu ay nakukumbinsi ka sa iyong kasalanan. At dito ay ikaw ay nako-convert at ikaw ay nagsisisi sa iyong kasalanan at ikaw ay nananampalataya. And that is called the doctrines of regenerations o sa mababaw na pagkakaunawa natin, doon ka ikaw ay na-born again. Amen? So, the clarity of salvation is based on the belief of God's words. And with repentance and faith and the real experience of the Holy Spirit. So, para maging klaro ang kaligtasan natin, ito ay parating nakabase doon sa ating pagsampalataya sa sinasabi ng salita ng Diyos at na mayroong kalakip na pagsisisi at pananampalataya at naranasan yung tinatawag na banal na Espiritu. Kaya nga po, ang kaligtasan ay kailangan nauunawaan mo dahil ang banal na Espiritu, mga kapatid, ang nagpapaunawa nito sa iyo. Amen? Kaya nga mga kapatid, kahit gaano katagal ka nang nakakapakinig ng salita ng Diyos, ngunit bakit wala ka pa rin pangunawa? Amen? Para bang isang taong tinanong, nasimba lang siya ng simba sa isang Baptist church, mga kapatid. Ngunit pag tinanong mo yung kaligtasan, wala pa rin siyang kaligtasan. Amen? Kaya nga, dangerous na sila po'y pilitin natin na tanggapin si Jesus sa kanilang buhay. Bakit hindi tayo yung Espiritu ng Panginoon? Amen? We have the Holy Spirit, not the Holy Spirit. Amen? So, hindi natin kailangan silang pilitin. Amen? But the Holy Spirit will strike their hearts and the Holy Spirit will open their hearts, mga kapatid. Kaya ho, ang kaligtasan, ang nagpapaunawa ng kaligtasan at nagbibigay talaga ng genuine conversion sa atin ay ang banal na Espiritu. Ephesians chapter 3 verse number 4. Ephesians chapter 3 verse number 4, sabi ng Biblia, whereby, when you read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ. Amen? So kapag ito'y binasa mo, amen, sabi ni Pablo, o pag ito'y ipinahayag sa iyo, mauunawaan mo yung karunungan na galing sa akin. Ano ito? Ito yung misteryo ng Panginoong Jesucristo. And what is the mystery? The mystery is the secret, and the mystery is what? Is the truth. Amen? Kaya pag ikaw ay nakaunawa sa salita ng Diyos at naunawaan mo ito, doon magkakaroon ng pagbukas ng puso sa iyo. At sinong magpapaunawa sa iyo ito? Ang banal na Espiritu. According to Hebrews chapter 11 and verse number 3. Sabi ng Bible, through faith, we understand. Sabi rin, sa pamamagitan ng pananampalataya, na unawaan natin saan galing yung pananampalataya. Romans 10 verse number 17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amen. Ano yung unawaan natin? That the word were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things
which do appear. Amen? So lahat ng bagay patungkol sa Panginoon ay kanyang mapapaunawa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya nga mga kapatid, salvation is not based on our own knowledge. Hindi mo pwedeng sabihin, natuklasan mo lang. Amen? Bakit mo natuklasan? Amen? Wala lang. Paano mo natuklasan? Wala lang. Amen? Kung hindi, ito ay natuklasan mo sa pamamagitan ng paggabay ng Espiritu ng Panginoon at sa pamamagitan din po ng salita ng Diyos. Amen? So, hindi ito base sa ating sariling karunungan, but based on the knowledge that comes from God through the Holy Spirit. Do you understand? Amen? Alam nyo, ang tao kahit ilang beses kung turuan, pag wala ang pangunawa na galing sa Espiritu ng Diyos, hindi makakaunawa. Amen? Ngunit ang tao may Espiritu ng Diyos, pag ang salita ng Diyos ay kanyang pinakinggan, ito ay unti-unti niyang mauunawaan. Amen? So, ang kaligtasan ay malinaw na ipinapaunawa ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Now, si Pablo ay patuloy na nagpapahayag ng salita ng Diyos according sa verse number 8. Doon sa ating text, and he went into the synagogue and spake boldly for the space of 3 months, disputing and persuading the things concerning the kingdom of God. So, anong sabi ng Apostol Pablo? Ang sinasabi ng Apostol Pablo, siya ay patuloy na nangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon. Amen? So, kung ating babasahin doon sa wikang Tagalog, and anong sabi niya sa verse number 8? Sabi niya sa verse number 8, sa loob ng 3 buwan, si Pablo ay pumasok sa sinagoga at kung kapang na nagpapaliwanag, nagpapahayag na sa mga naroroon at hinihikayat niya ng mga tao na magpasakop sa paghahari ng Panginoon. Amen? So ito yung trabaho niya. Walang ibang trabaho si Apostol Pablo kung hindi mangaral. And he was being anointed and being appointed by God as a preacher of the gospel of Jesus Christ so that others may know about the gospel of salvation. Kaya nga po, ang taong naliwanagan ng salita ng Diyos ay magpapatuloy na magpapahayag ng kaligtasan. Mga kapatid, may katapangan na ipinapahayag ang Ebanghelyo ng Panginoon. Ganun kaklaro ang kaligtasan. Amen. Hindi mo lang tinanggap si Jesus Christ, naging clear ang kaligtasan sa iyo. Bakit? May pangunawa ka. Meron kang pagpapahayag ng Ebanghelyo ng kanyang kaligtasan. Amen. What is the next? Not only the clarity of salvation, but the changes of service. So, eto na, nangaral na si Apostol Pablo at patuloy siyang nangaral at naklaro yung kanilang kaligtasan ng mga disciples na ito. Ngunit, ang susunod na nangyari dito ay yung verse number 11. Look at verse number 11. Sa wikang Tagalog, ang sabi niya rito, gumawa roon ang Diyos ng mga pambihirang himala sa pamamagitan ni Pablo. Amen. So, in verse number 11, sabi rito, special miracles by the hands of Paul. Alam niyo, habang binabasa ko ito at pinag-aaralan ko, siguro dito nila nakuha ng mga Katoliko ang pagpapahid, ang kanilang mga panyo at damit, yung pagnahawakan ko, amen. Bakit? Ano bang sabi sa verse number 12? Kahit panyo o damit na kanyang ginagamit ay dinadala sa mga may sakit, gumagaling naman ang mga ito at lumalayas ng masasamang espiritu nagpapahirap sa kanila. Amen? So, pag nakita nyo siguro yung damit ni Apostol Pablo at nakita na yung handkerchief o yung pagod ni Apostol Pablo, ito ay dadalhin sa may mga karamdaman at ito ay dadalhin sa mga inaalihan ng demonyo at lalayas ang demonyo. Pero ang sabi ng Panginoon, that is a special miracles. Kanino? Kay Apostol Pablo. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, wala na yung ganun.
And kukunin mo yung panyo ng isang santo, ay baka yan ay meron pang sipon at mas lalo kang magkaroon ng karamdaman. Amen? So, alam niyo po ba sa lugar ng Ephesus ay maraming mga demon spirits? Kasi nandyan yung sentro ng temple ni Diana. Amen? Na ito yung pinaka-stronghold. Ano yan? Katulad po ng tinatawag na exorcism. Ano yan? Exorcism na Tagalog? Yung mga mangkukunam. Tama? Ano pa? Yung mga sinasapian. Diba? Nakapanood na kayo ng exorcism? Yung mga sinasapian. Diba? Yung tumitirik yung mata. Ano ba? Right? So marami yan sa Ephesus. Kaya sabi sa verse number 13, sabi ito, may ilang mga Hudyo roon na naglilibot at nagpapalayas ng masasamang espiritu, pinapangasa nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Yesus sa pagpapalayas ng masamang espiritu. Sa mga sinasapian ng mga ito, sinabi nila sa pangalan ni Jesus. Okay, makikita mo natin yan. Now, hindi ng exorcism at ang mga sinasapian sa lugar ng Ephesus. Meron din mga witchcraft. Ito yung tinatawag ng mga mangkukunam. Sa panahon ho natin, ano po ba ito? Sila po ay mga manggagamot. Amen? Mananawas. So, hindi mo masama ang gumamit ng tawas. Pero ang iba ay ginagamit na ito para panggamot. Although ang tawas ay panggamot naman para lumayas ang masamang espiritu. Amen? Ang nasa sa iyo. Amen? So, pero hindi yung tawas, yung tinawas ka at pumunta ka ng albularyo. Sa panahon ni Apostol Pablo, doon sa Ephesus, ang mga tao. Amen? Kaya, makikita natin sa Ephesus, ang mga tao dito, maraming exorcism, maraming witchcraft, at the same time, magic. Amen? So, iba ho yung magic natin ngayon. Ang magic natin ngayon, may daya. Yung magic sa panahon ni Pablo talaga is true by the power of the demons. Amen? Now, and worshiping the idols. Wino-worship nila yung mga Diyos-Diyosan nito. Amen? So, mga kapatid, may mga powers din ang mga exorcist na ito na kaya din nilang magpalayas ng demonyo. Verse number 13. Amen? Kung titignan natin ang verse 13, the certain of the vagabond, Jews, exorcists, took upon them to roll over them, which have evil spirit, in the name of the Lord Jesus, saying, we adjured you by Jesus whom Paul preached. So ano ang mapapansin at makikita mo natin dito sa verse number 13? Amen? Now, ang albularyo, totoo na nagpapagaling. Amen? Ang mga fake healers na yan ay nagpapagaling din. Totoo na nagpapagaling sila. Ngunit ang kanilang kapangyarihan ay hindi galing sa Diyos. Kung hindi ito ay galing sa demonyo. Amen? So, in verse number 13, so they use also the name of Christ for their magical deeds. Anong ginagamit nila? Ang ginagamit nila, pangalan din ng Panginoon. Hindi ba napapansin ang mga nagpapagaling ay meron silang ginagamit na mga pangalan? Amen? Yung mga albularyo ito, makikita nyo minsan sa kanilang lugar, ay meron silang mga word of God, meron din silang pangalan ng Diyos na ginagamit, at sasabihin sa mga tao, basta manalig ka at pananampalataya ka lamang, ay gagaling ka na. So they use the name of God. Ginamit nila yung pangalan ng Panginoon upang ano?
makapagpalayas din sila ng demonyo, ngunit sila ay hindi ho mga tunay na mga lingkod ng Diyos. Now, ako po bilang pastor, I do not have the power to cast out the demons. Amen? Now look at verse number 14. And verse number 13, sabi rito, sa pangalan ni Jesus na ipinapangaral ni Pablo, inuutos ko sa inyo, lumabas kayo. Ang mga Hudyo, ginamit pa ang pangalan ni Kristo at ginamit pa ang pangalan ni Apostol Pablo sa kanilang pagpapalayas ng demonyo. Verse number 14. Kabilang sa gumagawa nito ay ang 7 anak na lalaki ni Esquiva, isang pinakapunong pari ng mga Hudyo. Subalit, sinagot sila ng masamang espiritu. O, tignan nyo sinagot sila ng masamang espiritu. Anong sabi ng masamang espiritu? Kilala ko rin si Pablo. Ngunit sino ba kayo? Alam mo, ang demonyo, kilala niya ang mga anak ng Diyos. Pero itong mga tao ito na nagpapalayas ng demonyo, sabi ng demonyo, sino kayo? Hindi ko kayo kilala. Sabi niya, si Pablo kilala ko, si Jesus kilala namin, pero kayo hindi namin kilala. Mga kapatid, buti bang demonyo nare-recognize ang mga anak ng Diyos at doon sila natatakot? Ano nangyari sa kanila? At sila dinundag ng lalaking sinapian ng masamang espiritu, tinalo silang lahat ng malubang sinaktan, hubot-hubad at sugatan silang tumakas sa bahay na iyon. Kaya na ho, pag nagka-cast out ka ng demons, be sure that you are saved. Bakit? Pag hindi ka saved, sa'yo nilipat yan. Sasabihin sa'yo ng demonyo, magka-cast out ka pa sa akin. Hindi naman kita kilala. Si Pablo, kilala mo, ikaw, sino ka? Ibig sabihin, hindi yan matatakot sa'yo. Yan. The last time na nag-cast out kami ng demons sa isang bahay, nung kinast out namin yung demons sa loob ng bahay, nakita ho namin ng dalawa naming mata, yung demonyo ay talagang tumakbo. Talaga yung anino niya ay tumakbo palabas. Amen. Pero takot na takot kami noon kasi bakit? Talagang sabi ko, Lord, save naman po talaga ako, Lord. So, amen? So, kailangan, you are saved. Hindi yung, in the name of Jesus. Amen? Bakit? Sabi ko sa inyo, kayang gayahin ng demonyo ang mga bagay na ginagawa natin at ginagawa ng Panginoon. But look at this, Matthew chapter 7, verse 23. Man, anong sabi ng Biblia? Matthew, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me, in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name, sabi niya, have cast out devils? Sa pangalan ng Panginoon, nagpalayas ka ng demonyo. Sabi niya rito, and in thy name, done wonderful works, and then will profess unto them. Anong sabi niya? I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo mga nakikilala. Lumayas kayo sa aking harapan. Kayo ay mga tampalasan. Folks, listen, hindi ibig sabihin ng taong nangangaral, hindi ibig sabihin ng taong nagpapalayas ng demonyo, hindi ibig sabihin ang mga taong gumagawa ng mga bagay para sa Panginoon ay sa Diyos. Ito sa Diyos to. Pero sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, mga kapatid, pag ikaw ay umakyat ng langit at nakaharap mo ang Panginoon, ang sasabihin mo sa Panginoon, Lord, nagsisimba ako. Sasabihin sa iyo ng Panginoon, hindi kita kilala, umalis ka sa akin ng harapan. In verse number 14, the evil spirit knew the Lord Jesus and Apostle Paul, but they do not know them. Yan.
Hindi natin pwedeng gayahin ang ating pananampalataya. Amen? Sabi ko sa inyo, magagaya ng diablo ang ginagawang panggagamot at pagpapalayas ng demonyo, ngunit hindi ang kaligtasan mula sa Diyos. Amen? Ano ang purpose na binigay ng Panginoon na special miracles kay Apostle Paul? Amen? Ano ang pinakadahilan niyan, mga kapatid? Para sa pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo, dahil sa Ephesus, ang mga tao, nakasentro sila kay Diana. Amen? Ang mga tao, nakasentro sila sa mga idols. Ang mga tao, nakasentro sila sa mga witchcraft na ito, mga kapatid. Amen? And now there is Apostle Paul, and God gave him a special miracles, mga kapatid. So that what? That these people will know Jesus Christ through the preaching, not through the healing. Alam mo, kung mapagaling ka man ng mga albularyo niyan, mamamatay ka pa rin. Amen? Pero nung ikaw ay pinagaling, meron pa bang katiyanan ng kaligtasan? Si Jesus, every time siya nagpapagaling, and even the apostles, pag sila yung nagpapagaling at nagpapalayas ng demonyo, may kaligtasan yan. Dahil napakinggan nila yung Ebanghelyo. Yung sa Acts chapter 3, iba yung crippled man, sabi ni Pedro, silver and gold have I none, but in the name of Jesus Christ, rise up and walk. Ano nangyari? Pumasok dun sa temple, sabi niya, walking and leaping and praising God. Pero yung napagaling na albulag, nagbayad. Sumamba ba sa Diyos? Hindi. Nanatili sa kanyang gawaing masama at walang nagbago. Amen. Ang kapangyarihan ng Diyos na ibinigay kay Pablo ay parating nagre-resulta ng kaligtasan. Turn your Bible to verse number 18. Sabi sa verse number 18, sabi ito, marami sa mga sumampalataya ang dumating at nagpahayag na sila ay nangkukulang. Verse number 18, and many that believe came and confessed and showed their deeds. Ano yung ganito ginagawa? Mga mangkukulang. So, mga mangkukulang, nakakilala kay Jesus dahil sa Apostol Pablo ay nangaral ng Ebanghelyo. Amen? Actually, mamaya next point, si Demetrio, nainis siya kay Apostol Pablo kasi nawala siya hanap buhay. Alam niyo, mga magkukulang na ito, nawalan din sila ng hanap buhay. Kasi pag ikaw ay magkukulang, manggagamot ka, gumagamit ka ng mga libreta, gumagamit ka ng mga dasal-dasal, gumagamit ka ng anong-anong, mga aning-aning na agimat dyan. So, pag nakakilala ka Kristo, wala na, itatapon mo na yan. Amen? Mga kapatid, tamo, si Ramon Rabida, patay. Diba? Anong agimat na nayon siya? Ang dami. Diba? Nardong eh. At tapos, ang masakit pa, ipapamana natin, diba? Ito, agimat na ito, ipapamana ko sa iyo. Ano mangyayari sa iyo? Meron ka nito, hindi ka tatamaan ng pala. Are you listening? Hindi ka magkakaroon ng karamdaman. So, ang demonyo ay lalayas sa iyo. Mga kapatid, hindi lalayas ang demonyo sa iyo dahil ang demonyo ay ikaw. Because you have the demon spirit in your body. Kung meron kang anting-anting at ikaw ay merong paniniwalang ganyan, mga kapatid, you have the demon spirit in your body. You are being
Di ba pinasa na natin sa Luke kanina, chapter 11? Now look at this. Verse number 19. Look at verse number 19. Sabi dito sa Tagalog, maraming mga sumampalataya ang dumating at nagpahayag na sila ay nangkukulam. Tinipon nila ang kanilang mga aklat. O, ano yung mga aklat nito? Di ba yung mga magkukulam? May mga libreta ang tawag doon. Meron silang mga Latin. Amen? Na mga abracadabra, sis bomba, mga ganun ba? Man? Are you listening? Alam mo, pag meron ka pa yan, ibig sabihin na sa loob ng tahanan mo ang demonyo. Amen? Kasi bakit? May demonyo na espiritu sa loob ng tahanan. Are you following? Ito isip, ano sabi ito? So, tinipon nila ang kanilang mga aklat at sinunog ang mga ito sa harap ng madla. Sa kabuuan, ang halaga ng mga ito ay umabot sa 50,000 sa 10 pilang. Napakamahal. Yung investment nila sa pangungulang, yung investment nila sa pagkagamot, yung investment nila sa mga libro niya ito na mayroong anting-anting. When they knew the Lord Jesus Christ and accept the Lord Jesus Christ, they believe about the preaching of Apostle Paul. And what they did is what? They surrendered their superstitious belief. Ano tayo mga Kristyano? Wala na tayo dyan. Amen? Amen po ba? Ayaw ko sa inyo, mag-fiesta pa kayo, baka may nagtitig pa rin ng tila sa inyo. Amen? Baka ngayon, baka hanggang ngayon, every 6 o'clock, nagtitiri ka pa rin ng tila. Amen? Baka ngayon ay kumukonsulta ka ba dyan kay Mang Kepweng? Paul Sisan, kung ikaw Kristyano, wala na yan! Hindi totoo na ikaw ay nabati. Man, sinong nagbati sa'yo na hindi mo alam? Pero alam yung lakas mo eh. Pare, o yung pinati ka. Sino bumati sa'yo? Yung kumari ko nang yung bumati sa akin eh. Tapos, magpapalaway ka. Nakusog ka raw. Kaya sumakit ang tiyan mo, sumakit ang ulo mo. Kaya sumakit yung ulo mo, wala kang pera. Diba? Diba? Sumakit yung tiyan mo, nung nasa loob mo yung kumari mo, kasi gutom ka. So nagpalaway ka, mas lalong nagkaroon ka ng karamdaman. Kasi bakit? May COVID yung nagtaway sa'yo. Amen? Now look at this, there's superstitious belief, surrender to God, amen, and there's surrender the life to God. Lord, sa'yo na kami. Wala na kaming ibang sasampalatayanan, wala kaming ibang paniniwalaan, kundi si Jesus lang. Baka meron pa kayong tinatago dyan sa wallet niyo. Amen? At baka may mga dasal-dasal pa kayo na. Is tum-tum-tum-tum-tum, mekos-mekos. Alam nyo, talagang sinulog na. Alam nyo, kung meron pa kayong remote sa bahay nyo, mga mananampalataya, pero lang po sabihin, hindi ko mananampalataya, baka ma-open na ba sa amin. Amen? Sunugin lang mo yan. Amen? Kung yan po ay bato, bigay niyo sa akin, kailangan mo ng panambak. Amen? Hindi, Pastor, baka gawaan kami. Subukan mo. Ang tagal niya sa bahay niya, hindi ka kainaano yan. Hindi ka gumagalaw. Bakit?
Bakit? Kasi ang mentalidad mo, may espiritu yan. Pero may espiritu yan. Anong klaseng espiritu yan? Demonyo. Amen? Huwag kayo matakot. You surrender it. Sabay-sabay nating basagin. Huwag kita ibenta. So, mahal yung bili ko dito. Sinamaot, 50,000 at pina. Sinunog. Sinira. Kasi pastor, investment ito. Amen? Kung meron kang gold naman dyan, nasantunin niyo pa. Huwag mong itapon. Tunawin natin. Di ba? Tunawin natin at gawin natin John 3:16. Alam nyo, ang kanilang Diyos-Diyosan ay kanilang sinunod. Kapag ikaw ay nakakilala sa Panginoon, ang dating Diyos na pinaglilingkuran mo, iiwan mo yan! Bakit maniniwala ka sa false God mo yan? Amen? Bakit maniniwala ka dyan? Ay hindi gumagalaw at yan ay minala mo naman. Mga kapatid, nung tayo kuminala kay Kristo, mag-iiba na ang ating paglilingkod. Maniwala ka. Amen? Ikaw ay nakakilala sa Panginoon. Wala na yung dating paglilingkod mo sa mga Diyos-Diyos na iiwan mo na ngayon yan. Yung Diyos na yan, ang iyong paglilingkuran ay ang tunay na Diyos na nagligtas sa iyo. Ano sabi ni Joshua? But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Sabi niya, choose in this day whom you will serve. Sino ang paglilingkuran ninyo? Maging ang pagsamba mo, pananalangin mo, at pamumuhay mo ay bago na dahil kay Kristo. Tanda ko yung malinig kami. Mag 6 o'clock, mag-pray. Nag-aral ako sa Catholic school. Ang uwian namin, alas 12 ng tanghali. Pag bumating-ting yan, kahit naglalakad ka, titigil ka. At ikaw ay magdadasal ng Angelus, the angel of the Lord, diba? Wala, mapipilitan ka. Ang lola ko, laging namamangatayan sa Urani. Alam mo ang Urani? Pag-fiesta yan, dami talagang pupunta yan. Hindi ko alam kung kayo, pati kayo pupunta yan. Dati, di ba? Talagang dinadayo yan. Pupunta kami yan. Pag mga araw, pupunta din kami yan. Ang lola ko, talagang panatin ko talaga sa black na sarili yan. At pipila yan. Haaligan lang yung paan ng nasarili nito. Yun ang nakagis ng po namin. Pero nung kami po ay tumanggap sa Panginoon ng aming pamilya, lalo yung binasag namin. Maging ang pagsamba mo ngayon. Iba na ang pagsamba mo ngayon. Iba na yung pananalangin mo. Amen? So wala kang niluluhuran dito, wala kang ibang nakikita rito na yung luluhuran at yung paglilingkuran. Ngunit tayo ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya ka tayo ngayon, nakaranasan natin ng Espiritu ng Panginoon. 2 Corinthians 5 verse number 17, sabi niya, therefore if any man be in Christ is a new creature, all things are passed away, and behold, all things are what? Become new. What else? Colossians chapter 3 verse number 9 and 10.
Sabi ng Bible, line at one to another, saying that ye have put off the old man. Tanggalin na natin yun, amen, with his deeds, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of Him that created Him. Yung created Him, nasa Ephesians chapter 2, verse number 10. Tayo yung compromise na ng Panginoon. Amen? Kaya yung dating pagkatao na nakakilala ka naman kay Kristo, wala na yun, tinatanggal mo na yun. Lahat yun, sinurrender mo na sa Panginoon. Paging ang pagsamba mo sa mga Diyos-Diyosan, wala na yun. Ano ka na ngayon? Eto na, new man ka na ngayon. Sinong sinasamba mo na? Ang Panginoong Diyos. Iba namin yung pinaglilingkuran ng Diyos, hindi na patay na Diyos. Meron kailangan pagbabago sa ating paglilingkod. Ang bisa ng salita ng Diyos ay nagtutulot ng pagbabago sa buhay at paglilingkod sa Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi ho mapipigilan. May pumipigil, ngunit hindi ho mapigil. Ang Kristyano ay hindi ho mapipigil ang pagbabago. Kasi ang puso natin ay pagbabago para kay Kristo. Kaya ang lahat ng bagay na hindi nakakapagbigay luwalhati sa Diyos, ay isuko mo na sa Panginoon. Ang daming Espiritu nasa sa'yo. Amen? And what is the last? Look at the last commotion on the Scripture. Ito na, verse number 23. Sa verse number 23, tignan natin. Sabi nito, ng panahon ngayon, ay nagkaroon ng isang malaking kaguluhan dahil sa daan ng Panginoon. May isang platerong nagngangalang Demetrio na gumagawa ng maliliit na templong pilak ng kanilang Diyosang si Artemis o si Diana, at ito'y pinagkakakitaang malaki. Pero sa Ephesus, maraming kuminala kay Kristo. Ay, patulog yun. Yung negosyo ni Demetrio. Ano ang negosyo ni Demetrio? Gumagawa siya ng mga Diyos-Diyosan. Amen? May simula pa sa ulo ng maligid ng kanilang hanap buhay. Alam niyo mga kapatid, hindi lang yun. Bakit meron commotion? Dahil maraming nakakilala na. Alam niyo ba sa panahon ng Apostol Pablo, uso ng rally? May mga nagpuprotesta. Basahin yung context nito, lahat sila ay nagprotesta. So, sila ay pumunta pa doon sa bulwagan. Upang i-protesta ang ginagawa ni Apostol Pablo. Amen? So, merong kaguluhang nangyari dahil sa salita ng Diyos na pinangaral ni Apostol Pablo. Nagkagulo sila dahil ipinangaral yung salita ng Diyos at yung kanyang salita na ito, mga kapatid, ang nagbago sa mga tao. Verse 24. Sabi sa verse number 24, anong sabi niya? May isang platerong nagngangalang Demetrio. Amen? Siya yung gumagawa ng mga Diyos-Diyosan na si Artemis, yung kanilang Diyosang Artemis o sa Latin ay si Diana. Ito ang kanyang pinagkakakitaan ng malaki. No, nabahala si Demetrio dahil bakit? Manulugi negosyo niya. Dahil sa pangangaral ni Apostol Pablo. So, minabuti niyang hadlangan ng katuruan ni Apostol Pablo dahil baka mawalan siya ng hanap buhay. Maging ang mga taong naroon ay kanyang kinumbinsi na hadlangan si Apostol Pablo at dalahin siya sa bulwagan na ito at huwag silang maniwala kay Apostol Pablo at ang kanyang ipinapangaral. Amen? Nanganibo ang kanilang hanap buhay. Nilabanan nila ang pangangaral ng salita ng Diyos, itinaas nila ang pangalan ni Artemis o ni Diana. So nais silang husgahan ng mga alagad ng Panginoon. Ngunit ang mga taong ito ay walang nakitang kamalian. Kaya nga nung sabi sa verse number 25, tinipon niya ang kanyang mga kamanggagawa at ang iba pang mga taong ganito, ang kanyang hanap buhay, sinabi niya, mga kasama, alam ninyong sa gawain ito, nagmulang ating masaganang pamumuhay.
Nakikita ninyo at naririnig kung ano ang ginagawa ng Pablo yan. Sinasabi niya, ang mga Diyos na ginawa ng kamay ng tao ay hindi lang Diyos. At marami siyang napapaniwala, hindi lamang dito sa Efeso, kundi sa buong Asya. Nanganib nga na magkaroon ng masamang pangalan ng ating hanap buhay. So maraming nawala ng hanap buhay dahil bakit? Karamihan sa Ephesus ay sila po ay gumagawa ng mga Diyos-Diyosan. At ang iba din mga magikero, ang iba doon mga witchcraft, ang iba doon ay mga manguhula. So mawawalan sila ng hanap buhay. At meron na hong mga naligtas sa mga magkukunan. Ngunit kapatid, merong paghadlang pagdating sa salita ng Panginoon. Amen? Alam niyo ba, pag ikaw ay nakakilala kay Kristo, maraming maapektuhan sa iyo. Minsan may mga nakakilala na sa Panginoon, ang kanilang hanap buhay ay sugal. O nakakilala ka sa Panginoon, ang trabaho mo ay dati kang magwiwiting, dati kang sabungero. Ano gagawin mo? Pastor, ito lang po yung hanap buhay namin. Magwiting. Magpatayan ng loto. Magpatayan ng ending. Amen? Sugal talaga yung hanap buhay. Alam niyo po yung pamilya namin, sa mother side ko, ang pamilya ko sa mother side, ang hanap buhay na sugal. Peryahan. Kaya alam ko lahat ng daya sa peryahan. Lumaki ako sa sugal. Lahat ng klaseng sugal, alam ko. Maliit pa lang ako. Marunong na ako magsabong. Lahat yan. Lahat ng klaseng maraha. Ang nanay ko, mga kapatid, manager yan ng sikla. Magkatabi kami, balasador ang nanay ko. Elementary ako. Yung pera din sa plywood na yan, napakarami. Pag kumakapit yan, kapit din ako. Puro umit. Yung mga pinsan ko, pag nakikita-kita kami, imbis na kami maglaro, nagsusubay kami. Bata pa lang ako, marunong na ako magnadyong. Sa Pampangan, meron kami sugal yung baho. Yung mga bastos-bastos na, hari bastos, mga gano'n. So, ang kabayo, ako pa. Alam mo yun, Brother Patrick? Sugal mo ng matatanda yun, pero sugal din mo ng mga bata. Pero nung ako'y kumilala kay Kristo, lahat yun nawala. Kaya pag ikaw ay Kristiyano, wala na ng bisyo na yan, wala na sa yan, hindi ka na marunong magsugal. Hindi yung tatayaw ka pa ng loto, Pastor, baka tumama. Parang malaki naman ang tiles ng offering ko. Hindi mo pag tumama tayo, Pastor, sa loto, kahit 2,300, bibilhin ko. Amen. Kaya minsan baka nakaibig dyan sa Biblia ninyo, yung tarjeta ka ng loto. Wala na yan! Amen? Kaya kung kayo mga nagtitinda rin ng sari-sari store, kayo mga nagtitinda ng mga sari-sari store, kailangan din po walang sigarilyo at walang alak. Pastor, napakalaki mo napakalaki ho ng aming kinikita dyan pag meron kaming sigarilyo at alak. Bakit? Lahat ba ng tao nang bumibili sa iyo, naninigarilyo at umiinom? Amen? Ano sa? Bakit di ka magtinda ng talagang basic needs ng tao talaga? Alam niyo, meron kami dating member ganyan, nagtitinda sila. Sabi ko, walang alak, walang sigarilyo. Dinedicate ko sa Panginoon tindahan. Pero by the grace of God,
Mas malaki pang kinikita nila doon sa malaking tindahan na may sigarilyo at alak. Kasi bakit? Yung Espiritu ng Panginoon, lahat ng bibili doon, lumiligo na. Dito ka bumili. Anak ko to. Pero yung mga anak ng demonyo, nagbibili ng sigarilyo, sige, doon kayo bumili. Kaya ako, pag may bibili ng, sige, pabili po ng sigarilyo, sabi ko, ay, wala akong sigarilyo dyan. Sabi ng kapitbahay. Bakit? Wala na tayo doon. Marami mong pagkakataon ng salita ng Diyos ay hinahanggaman. Nariyan ng panunuya, pagdiba, pag-uusig. Ngunit ito ay hindi matitinag. Minsan ayaw ng tao na mabago ang tao sa pamamagitan ng pangangalan. Ewan ko ba, pag inimbitahan mo ang tao, di ba? Ang sasabihin, Pastor, wala akong time. Amen? Pastor, hindi kaya pag pumasok kami ng simbahan, masunog kami. Ano? Ang palagay ng simbahan natin, pugunan. Alam mo, pag hindi ka pumasok ng simbahan, mas lalo kang masusunod. Kasi mapupunta ka ng impyerno. Ngunit, hindi naman ibig sabihin na pumasok ka na ng simbahan, pupunta ka na ng langit. Hindi pa rin. Kasi maraming mga nagsisimba, nasa simbahan, papuntang impyerno pa rin. Ang tunay na kaligtasan at pagtungo ng langit ay kay Kristo, sasampalataya ka, magsisisi ka, at maniniwala ka, at magtitiwala ka sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. At ano ang pagtatapos natin? Ano yung hamon sa atin? Ang mga hadlang sa gawain upang mas makita natin ang kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang salita. Alam mo, sa gawain, may hamon. Amen? Alam mo, ba't ikaw ay nakakilala sa Diyos? Maraming tumutuya sa iyo. Pero nung ikaw ay gumagawa ng masama, walang tumutuya sa iyo. Tama? Amen? Tama mga barkado mo, tinutuya ka na, pero meron kang hawak na Biblia. Kaya kung kayong mga nakakilala kay Kristo, ihanda ang sarili sa panunuyan. Pero ang hamon, nakikita mo ang Diyos na siyang kumikilos. And as I conclude the preaching of the Word of God, anong sabi niya rin? We are anointed because the Holy Spirit dwells in us. And this is the clarity of salvation. The changes of our service. Always emotions in our preaching because we always the truth. Tayo po natin. Lord, maraming salamat sa inyo sa umagang ito.